Ngayong 2025, kailangan mong malaman ng mga bagay na to. As a believer of Christ, we must know these things. At habang pinapakinggan mo ito, I hope na kumilos sa iyo ang banal na espiritu at maging open din po tayo kung anumang correction at anuman ang gustong ipasabi sa atin ng Panginoon. Lumalim ang ating pananampalataya dahil ang mga bagay na ito ay ikagugulat mo. Unang pinaparating ng Diyos sa tao na ang buhay ay galing sa Kanya. God gave life. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Ang buhay po ay galing sa Diyos. Regalo ng Diyos ang buhay mo. Galing sa Diyos ang buhay natin. Hindi natin hinihingi ito, pero ibinigay ng Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Ayaw ito ay parating sa iyo ng kaaway at lagi niyang ipaparating at papaisip sa iyo na masama ang Diyos. Walang kwenta ang buhay at walang kwenta na nabuhay ka. Lagi kanyang itutulak na i-question ng Diyos na bakit pa nabuhay kung mahihirapan ka rin lang. Natanong mo na rin ba ito, kapatid? Bakit ka pa nabuhay kung mahihirapan ka rin lang? At ayaw iparating sa iyo ng kaaway na ang buhay mo ay regalo ng Diyos. Yan ang unang bigay sa atin ng Panginoon. Kapatid, nais kong maunawaan mo ito. Kung dumaan ka rin sa mga katanungan na ganito, bakit pa ako nabuhay? Walang kwentang mabuhay kung mahihirapan lang din ako. Yan ay gawa ng kaaway. Ini-inject sa iyo yan ng demonyo. Ang gusto ng Panginoon na makarating sa iyo na mensahe na ang buhay mo ay galing sa Kanya at regalo niya yan. Ganyan din kasi ginawa ng demonyo doon sa hardin ng Eden. Dinaya niya si Eva at si Adan. Puro siya kasinungalingan. Ayaw niya ng katotohanan. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan nagmumula sa Panginoon. Ang gagawin niya, dadayain niya ang tao sa panahon natin at sa darating na mga huling kapanahunan, sapagkat siya ay sinungaling. Ayaw niya ng katotohanan. Puro siya kasinungalingan at gusto niyang madaya ang tao at malaglag sa kasalanan. At ayaw niya ang katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Ang totoo nito, kapatid, regalo ng Diyos ang ating hininga. Ang hininga na ito ay galing sa Panginoon. The breath of life. May layunin ng Panginoon kung bakit niya binigyan ng hininga si Adan. Sapagkat si Adan ay alabok pa lang at walang buhay. Ngunit nung hiningahan siya ng Panginoon, ni Yahweh, nagkaroon ng buhay ang alabok at naging taong merong espiritu at kaluluwa. Sapagkat ang buhay natin ay regalo ng Diyos. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Napaka makapangyarihan ng Diyos. Kanyang hininga ay nagbigay buhay sa tao. Alam niyo po ba na binigay sa atin ng ating buhay upang masunod ang layunin ng Diyos, magkaroon ng purpose ang buhay. Alam ko, samot-sari ang problema ng tao, samot-sari ang pinagdadaanan, at nagiging daan yan para hindi tayo maniwala na ang buhay ay galing sa Diyos. Sapagkat marami po ang pinapasinungalingan ng kaaway para ipawalang katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos na ang buhay natin ay regalo ng Diyos. Kailangan ingatan, kailangan mahalin. At marami po ang nagpapakamatay, marami po ang sumisira ng katawan sapagkat hindi niya alam na ang buhay niya ay regalo ng Diyos. At ang regalo kailangan inaayos, iniingatan, minamahal. Ganoon din ang gusto ng Panginoon na iparating sa atin na ang buhay natin ay hindi galing sa atin, hindi natin pagmamayari. Ito ay galing sa Diyos at babalik ito sa Panginoon. Yung alabok ay galing sa alabok, mapupunta rin sa alabok pag namatay. At ang ating buhay, kaluluwang maespiritu, ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Marami po ang nawawalan ng pag-asa sa buhay sapagkat nahihirapan. Nakamulatan ang mahirap na buhay, nakamulatan ang mahirap na pamilya na magulang at ayaw na nila nung buhay nila. Kaya marami ang galit sa Diyos. Pinaparating ng kaaway na sige, magalit ka, hindi mo deserve yung buhay na yan, kaya gawin mo kung ano yung gusto mo. Yan po yung pinaparating ng demonyo at hinaharangan niya yung layunin ng Diyos sa tao na iparating na ang buhay ay galing sa Panginoon at regalo to ng Diyos na kailangang ingatan. Kaya marami ang hindi kontento sa buhay sapagkat hinahadlangan ng kaaway na ang buhay ay regalo ng Diyos. Kaya marami ang nasasayang na panahon, marami ang buhay na nawawalan ng kabuluhan sa pag-aakala na ang buhay natin ay hindi galing sa Diyos. Yan yung ini-inject ng kaaway.
kaya nawawalan ng purpose ang tao sa kanilang mga buhay. Tingnan mo na lang to kapatid, marami ang mga nasa lansangan na walang pamilya, iniwan, naulila, pinabayaan, minaltrato. Marami ang nasa ospital na gusto pang madugtungan ng buhay. Marami ang may mga sakit na gustong gumaling, gustong ma-enjoy ang buhay, sapagkat ang buhay ay galing sa Diyos. Kaya yung buhay mo kapatid, yan ay regalo ng Diyos. Mahalin mo at pahalagaan mo. Huwag mong sirain. Yan ay templo ng Diyos. Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay paparusahan niya, dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Pangalawa, God gave the purpose of life. Genesis chapter 1 verse 28. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi nyo at mamahala sa buong mundo, at pamahalaan nyo ang lahat ng hayop. Ngayong alam na natin na ang buhay ay regalo ng Diyos, nilalang niya ang tao na merong layunin po, merong purpose sa buhay, merong gagawin. Nabuhay tayo na merong dahilan at merong dapat gampanan. Meron tayong duty, may gagawin at tiyak na ikabubuti natin ito, lalo na kung ang pinapagawa ay galing sa Diyos at utos ng Diyos. Wala siya na ibinawal na hindi natin ikakabuti. Lahat ng pinagbabawal at hindi pinapagawa ng Diyos sa atin ay proteksyon para sa atin, at lahat ng pinapagawa ng ating Diyos ay tiyak na ikakabuti po natin. Kung aalalahanin natin si Adan, after ibigay ang regalo ng Diyos, the breath of life, ibinigay ng Panginoon ang duty, yung purpose, yung pamamahala niya doon sa Eden, doon sa mga hayop. Binigyan siya ng trabaho, binigyan siya ng duty. Ipinamahala sa kanya yung mga bagay na dapat niyang gawin, sapagkat yun yung purpose ng tao. Nilikha at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis na merong layunin. Ganoon din sa atin kapatid. May layunin ng Diyos sa buhay natin. May pinapatrabaho sa atin ng Panginoon. Meron siyang pinapagawa sa atin. At napakahalaga po, habang tayo'y nabubuhay, malaman natin yung purpose po natin. God created man with a purpose. Merong gagampanan. Meron tayong gagawin. At alam nyo po, ikaw man ay magulang, estudyante, anak, or nasa stage na po na tayo ay matanda na, may layunin pa rin ng Diyos sa buhay natin habang tayo ay may hininga, habang tayo ay bumabangon araw-araw hanggang sa oras na ito, sa bawat tao na meron pong buhay. Magandang malaman ito dahil habang tayo ay nabubuhay, nais ng Panginoon na magampanan natin yung purpose ng buhay natin, yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi mahihirapan po tayo habang tayo ay nabubuhay na hindi tayo lumalakad doon sa purpose na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Mahihirapan tayo na habang nabubuhay ay walang layunin. Ang totoo nito kapatid, mahirap mabuhay na walang purpose. We cannot live without purpose. May purpose ang buhay. Mahirap man pinagdadaanan mo, may magandang layunin ng Diyos. Dapat nating maunawaan na ang layunin ng Diyos ay napakaganda at para sa ikabubuti natin. Wala siyang ginawa na walang purpose. Ito ang sinabi ng Panginoon, it was good after niyang likhain ng mga bagay na nandito sa mundo, sapagkat lahat ay mabuti. Lahat ng kinreate ng Panginoon ay maganda. Ganon din yung buhay natin. Ganon din yung purpose niya sa buhay mo. Maganda ang layunin niya. Ang kaaway lang ang nagsasabi na hindi maganda ang create ng Panginoon. Hindi maganda ang layunin niya sa buhay mo. Kailangan nating gawin ay lakaran ng purpose ng Diyos, lakaran ng purpose ng buhay natin. Yung pinapagawa ng Diyos sa atin ay gawin natin. Huwag nating gawin yung hindi pinapagawa ng Diyos at malayo sa kalooban ng Diyos, sapagkat dito mahihirapan ng tao. Magiging totoo ako sa iyo kapatid. Marami ang nahihirapan ngayon sa buhay kahit may mga work, kahit may mga tinatrabaho sila. Pero alam mo kung bakit nahihirapan ng mga tao? Dahil labag yon sa kalooban ng Diyos. Dahil hindi nila ginagawa yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi ang demonyo, hinahadlangan yon na kailangan meron tayong gawin, yung masunod yung kalooban ng Panginoon. Tulad na lang ng si Adan ay binigyan ng duty, ng gagawin. At binigyan rin siya ng hindi dapat gawin. Ngunit ginawa nila yung hindi pinapagawa ng Diyos doon sa hardin ng Eden. Kaya doon nagkaroon ng mga paghihirap, mga consequences. Ganun pa man, mabuti pa rin ang kalooban ng Diyos sa atin. Pawang kabutihan, napakaganda po
ng plano ng Diyos at layunin niya sa atin. Oo, siguro nahihirapan ka, kaya ayaw mong gampanan yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Nahihirapan ka na, ayaw mo nang maniwala kasi yan yung ine-inject sa'yo ng demonyo. Pero tatandaan mo, consequences man yan, gusto ng Diyos na malakaran natin yung kalooban niya. Gusto ng Panginoon na matagpos natin yan. At ito yung good news. Nais ng Panginoon na makalaya tayo sa kahirapan at sa paggawa ng kasalanan. Dahil ang plano ng Panginoon na matupad sa mga buhay natin ang mabuting plano ng Diyos para sa atin. Because God gave the purpose of life. At ang lahat ng pinapagawa ng Diyos sa atin ay ikabubuti natin. Jeremiah chapter 29 verse 11, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Ito rin yung gustong iparating sa atin ng Panginoon na hinahadlangan ng kaaway. Yung magkaroon tayo ng relasyon sa ating kapwa, magkaroon ng maayos at mabuting relationship sa bawat isa, because relationship is gift from God. Gusto ng Diyos magkaroon tayo ng good relationship. Nais rin ng Panginoon at layunin niya na tayo ay magkaroon ng relasyon, to be in a relationship. Kaya wag tayo magmamadali sa mga bagay-bagay. Nais ng Panginoon na magampanan natin yung duty natin katulad ni Adan, at nakita ng Panginoon na kailangan ni Adan ng katuwang. Alam po ng Diyos ang kailangan ng tao. Actually, habang tayo ay gumaganap doon sa purpose natin na ibigay sa atin ng Panginoon, sa pinapatrabaho sa atin ng Panginoon, alam niya kung ano yung ibibigay niya sa atin. Alam niya yung pangangailangan natin because He is the provider. Habang nagtatrabaho si Adan, ang sabi ng Panginoong Diyos, it is not good to a man alone. Kaya ibinigay ng Diyos kay Adan ang suit para sa kailangan ni Adan. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao na nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos, dinala niya ang mga tao para tingnan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila, at kung ano ang itatawag ng tao sa kanila, iyon ang magiging pangalan nila. Maayos na relasyon sa pamilya, asawa, trabaho, kaibigan, paaralan, o kahit sa mga araw-araw na nakakasalamuha natin. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng good relationship. We cannot live alone. A lone Christian is not a strong Christian. A lone Christian is an endangered Christian. Kailangan natin ng bawat isa. Kailangan natin ng tulong. Kahit ang tulong na nagmumula sa Diyos. Kung ikaw man ay bata, adult, young professional, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa bawat isa. At magsisimula po yon, mga kapatid, sa karakter mo, na maging mabuting tao na makapag-build ng mabuting relationship sa bawat isa at sa mga nakapaligid sa atin. Nais po ng Diyos yan. Dahil ang pagkakaroon ng relasyon ay galing sa Panginoon. Yung mabuting relasyon, ayaw iparating sa ito ng kaaway. Ayaw niyang iparating sa iyo ang mensahe nagmumula sa Panginoon, na ang ating kaligtasan ay nagmumula sa Panginoong Jesus. Our salvation is a gift from God. The free gift of God is Jesus Christ. Kahit nagkasala sila Adan at namana natin ito, kaya bakit malakas ang hatak ng laman at paggawa ng kasalanan at pinipili ng tao na gumawa ng mali sa Diyos, dahil ito yung binhi ng kasalanan. Pero dahil sa regalo ng Diyos, ang kaligtasan na ibinigay niya sa atin na walang bayad, tayo po ay naligtas sa tiyak na kapahamakan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang gusto ni Satan ay wasakin ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Ngunit ang Diyos namatay para sa iyo, para iligtas tayo, para magkaroon tayo ng buhay na kasiyasiya at ganap at kapaki-pakinabang habang tayo ay nag-i-exist sa mundong ito. John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, kung bakit ko ginawa ang video na ito at ang layunin nito
upang hindi ka madaya, kasi lahat ng papasabi ng Panginoon at papaabot ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ay hahadlangan ng kaaway. Lilinlangin ka niya, ilalayo ka niya sa Diyos. Ito rin kasi yung gagawin ng Antikristo sa mga huling kapanahunan ng mundo. Nais ng Diyos, natanggapin mo siya bilang Diyos na pagligtas ng iyong buhay. Pagsisihan ng mga nagawang mali at kasalanan, talikuran ang maruming pamumuhay, lumakad sa kalooban ng Diyos. Tayo manalangin. Lord, salamat po. Tinatanggap po kayo, Panginoong Hesus, bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sulat niyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit na bayan. Pinagsisisihan ko po ang mga nagawa kong mali at kasalanan. Patawarin niyo po ako. Salamat dahil sa ginawa ninyo, Panginoon, nagkaroon ng kapatawaran ang aking mga kasalanan. Nagkaroon rin ng kaligtasan ang aking kaluluwa. Patuloy ko po, Panginoon, na pinapaingatan sa inyo ang aking buhay. Pagharian nyo ang aking puso't isipan, maganap ko ang kalooban ninyo sa tulong ng gabay ng banal na Espiritu at pag-aaral ng inyong salita. Po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto kong magpasalamat sa iyo, kapatid, na karating sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Kung meron ako hindi nasabi sa video na ito, kindly comment at i-share mo sa ating mga kapatid. Salamat, kapatid. Ang prayer ko sa iyo, lalo kang lumalim sa pananampalataya. Hindi lang basta ma-fulfill yung curiosity natin sa mga bagay po na ito, kundi lalo kang manampalataya at magtiwala sa salita ng Diyos. Share mo rin ito sa unang taong ipapaisip sa iyo ng Panginoon. Salamat ulit, kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless.